Meron ng tip line ng Armed Forces of the Philippines na maring lapitan ng mga nire-recruit para magbigay ng sensitibong impormasyon hinggil sa militar. Sa panayam ng PTV News, ibinahagi ng isa sa mga sangkot sa manoy pag-espiya ng China kung paano niya kinagat ang alok na trabaho. Silipin niyan sa ulat ni Patrick De Jesus. Nagpapatuloy ang kooperasyon ni alias Danny sa isinasagawang investigasyon patungkol sa umano'y mga aktibidad ng pang-espiya ng China sa Pilipinas. Isa siya sa 3 Pilipinong sangkot na hawak na ngayon ng militar. Sa panayam ng PTV News, ibinahagi ni Danny kung paano niya kinagat ang alok na trabaho online bilang consultant sa umano'y kumpanya na nagpakilalang US-based media. Dalaan niya ng pangailangan bilang fresh graduate noong 2024 at ginamit niyang pagkakataon ang pagiging malapit sa isang officer ng Philippine Coast Guard. Mula sa simpleng mga detalye, palalim ng palalim ang hininging impormasyon sa kanya ng mga nagsilbing handler, gaya ng isang alias Peter, kabilang ang rotation and resupply or remissions sa West Philippine Sea. Hindi umano alam noon ni Danny kung saan ito ginagamit. Nakukuha ko siya doon sa kaibigan ko. Pinapakalaman ko yung cellphone niya. Doon ko nakukuha lahat ng information. Ang ano lang nga sa akin niya is media. So, bali ano lang yung kung sa Rore, kasi mostly sa media, gusto lang nila is mauna sa mga information. So, ako naman, nagbibigay naman ako ng sa Rore. Kalaunan ay nag-iba ng pakikitungo sa kanyang handler na naging mas agresibo sa mga impormasyon na gusto pang malaman at umabot sa puntong sa isang mistulang gaming app ang kanilang palitan ng mensahe. May mga pagkakataon ding nakaramdam siya ng takot para sa kanyang seguridad. Nagagalit na sila pagka hindi ka na makabigay ng may silbi para sa kanila. O kaya yung mga naunang mong trabaho na binibigay sa kanila na dati pinapakinabangan nila, ayaw na nila noon. Gusto nila yung may pinakalaman na. Nasa isip ko noon siya, baka pwedeng patahimikin ako. Pinapalabas lang nila sa akin na ilalabas ako ng bansa, parang ganon. Pero nasa isip ko noon, baka patahimikin ako kasi alam nila sinusundan na ako. Pwede akong patayin, sir, para hindi na ako makapagsalita tulad ngayon. Naghinala si Danny kung saan nagagamit ang mga ibinibigay na impormasyon na mapinsalang isang barko ng PCG matapos banggain ng barko ng China Coast Guard habang nagsasagawa ng resupply mission. May mga kaibigan ako doon na-concern ako. Siyempre, paano kung may namatay doon? Siyempre, habang buhay ko dadalhin yun. Hindi nila alam na ako yung nakapagbigay ng information kung bakit nangyari yun. Kinompronta ni Danny ang kanyang handler. Pinuntahan pa siya nito sa Pilipinas para makipag-usap kung saan sa record ng mga otoridad ay mayroon itong Chinese passport. Sa kabila nito ay unti-unti nang itinigil ni Danny ang koneksyon sa dayuhan hanggang sa natuklasan na rin ng mga otoridad ang kanyang aktibidad noong nakaraang taon lamang. Kung mayroon pa man ngayon na nakapasok na ganyan, feeling nila trap sila, hindi sila makaalis. Hindi pa huli para maisumplong nila yung ginagawa nila para matulungan sila ng gobyerno. Dati nang itinanggi ng Chinese Embassy ang alegasyon ng pang-espiya laban sa China. Ang AFP tiniyak ang masusing investigasyon. We would like the Filipino people to be aware the threat is real. Hindi po kami involved sa paggawa-gawa ng mga kwento na walang katotohanan. Mayroon ng tip line ng AFP sa ilalim ng Insider Threat Program na maaaring lapitan ng mga individual na posibleng may kaparehong kaso ni Danny. Number 1, the government is here to protect everybody. Number 2, yung kabilang side could not offer any protection to you. Mas maigi lumapit sa gobyerno, mabigyan kayo ng tulong at ng proteksyon. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.